Purihin muli ang ating Panginoon. Nais po nating lagi sa bawat araw na tayo'y may buhay, ay ating masamba ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo may buhay o hanggang kailan na lang ang ating sanglibutan. So lagi sa ating isipan ay lagi nating iukit ang larawan na gusto natin na ating laging maging hininga sa bawat araw, ang larawan ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga, tatalakayin po natin ang mga bagay na may kinalaman po sa mga katuruan. Ito'y usapin ng guro at estudyante. Ayan. Paki-flash, Brother Pubs. Ito ang ating magiging tema. What the student taught the teacher. Meron palang ganun, no? Ang estudyante ang nagtuturo sa guro. Di ba pag pinag-uusapan ang guro at estudyante, kaya nga ang obheto o layunin ng pagtuturo, tuturuan niya yung kanyang mga estudyante na mabuhay ng may kaayusan kahit wala yung guro. Pero ano kaya ang mararamdaman ng isang guro na ang kanyang estudyante ang nagtuturo sa kanya? Marami tayong mga teacher dito. Ano kaya sa pakiramdam kung yung mga estudyante niyo ang nagtuturo sa inyo? Naikwento sa akin ang aking may bahay na mayroon talagang ganong nangyari. At yan ay matatawag na embarrassment. Merong isang teacher na nagbigay ng problem solving sa math. Hindi niya maayos-ayos yung kanyang ginagawa. Siguro nakalimutan niya yung formula. Ang ginawa nung isang estudyante, tumayo at tinulungan yung kanyang teacher kung ano yung tamang formula. Kung kayo po yung guro, ano kaya magiging pakiramdam niyo? Nakakahiya, di ba? Estudyante ang nagturo sa kanyang guro. So what the student taught the teacher? Sa umagang ito ating titingnan na yung mga ganong prinsipyo minsan hindi natin napapansin, nangyayari din po sa atin. Pag pinag-usapan ng banal na kasulatan, ang ating guro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pansinin natin po ang larawang yan. Yan ang ating dakilang guro. Siya yung tinuturing na the great teacher. Pero madalas, uminsan sa ating mga buhay, ang nagagawa natin ay turuan yung dakilang guro. Kaya nga sabi ko kanina, marahil hindi natin napapansin na mayroon tayong ganong karanasan na sa halip pakinggan yung guro, tayo ang nagtuturo sa guro. Yan ang ating titingnan sa umagang ito. At kukunin kong muli yung mga dati kong naipakita sa inyo na pagkakataon lalo na sa panahon ng mga alagad. Uunahin natin ang karanasan ni Pedro at ng mga apostol ng Panginoon. Sa Matthew chapter 16, simulan ko po sa verse 21, mula ng panahong yaoy nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Verse 22, at isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Mayroong gustong ituro ang ating Panginoon sa mga alagad na ang Kristo na nakasama nila papatayin, pero sa ikatlong araw mabubuhay. Yan ang sinasabi ng guro, ang ating Panginoon sa mga alagad. Pero ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Ang estudyante ang nagtuturo sa guro. Ito yung sinasabi nating minsan o kadalasan ganyan din ang ating nagiging karanasan kung hindi natin titingnang mabuti at uunawain ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ito ay lugar ng Cesarea ni Filipe. Ito yung lugar. Uulitin muli ng Panginoon yung kanyang gustong iparating sa kanyang mga alagad. Ito ay chapter 16. Pagdating po rito,
Sa chapter 17, ito naman ay lugar ng Galilea. Uulitin ng Panginoon yung kanyang sinabi. Ang sabi rito, at samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao. Verse 23, at siya'y papatayin nila at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon. Anong reaksyon ng mga alagad? Sila'y lubhang nangamanglaw. Sila'y nalungkot. Pangalawang beses ito. Bakit sila'y namanglaw? Hindi po kasi iyon ang expectation o inaasahan ng mga estudyante. Meron silang inaasahan na dapat mangyari, ngunit ang kanilang guro nagtuturo na ito ang dapat mangyari. Ano ang gustong ituro ng mga estudyante sa guro? Galilea, kanina sa Cesarea ni Filipo. Punta naman tayo sa boundary ng Jordan at Judea. Ito po yon. Matthew chapter 20 verse 18. Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya'y patayin. Verse 19, at ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y kanilang alimurahin at tampasin at ipako sa krus at sa ikatlong araw siya'y babangon. 3 times na gustong turuan ng Panginoon yung mga alagad. Pero binaliwala nila yung turo dahil meron din silang gustong ituro doon sa guro. Napakagaling na teacher ng ating Panginoon. At alam ito ng mga naging guro. The repeat principle sa pagtuturo. Repeat and enlarge principle. Kaya inuulit-ulit ng Panginoon dahil alam niya hindi naiintindihan nung mga alagad yung gusto niyang iparating dahil abala rin ang mga alagad na gustong turuan yung guro. Minsan, again, ulitin ko, minsan o kadalasan meron tayong mga ganyang karanasan. Na merong gustong iparating na turo ang ating Panginoon, ngunit tayo'y abala na turuan din siya. Alam nyo, doon sa Matthew chapter 20, nung sinabi ng pangatlong beses yun ng ating Panginoon, can you imagine, sa isang aklat lang, 3 beses niyang sinabi, pero ayaw intindihin ng mga alagad dahil meron silang gustong panatilihing unawa. Ang naging reaction pa nga doon sa chapter 20, matapos sabihin ni Jesus na siya'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay, ang ginawa ng nanay ni Juan at ni Santiago lumapit kay Kristo at sinabi, Panginoon, pag nasa kaharian mo na ikaw, which means the political kingdom on this earth, yung isa mong anak ilagay sa kanan, yung isa kong anak ilagay mo sa kaliwa. Yun ang kanilang nasa isipan. Na itatatag ng ating Panginoon yung kanyang kingdom, wawasakin ang kingdom ng Roma at sila ang magiging kaharian. The restoration of Israel. Yun ang popular teaching during that time at yun ang nasa isipan ng mga alagad. Punong-puno ang kanilang isipan na gano'n ang mangyayari sa pagdating ng Mesyas. Therefore, yung panibagong katuruan na gustong ipasok ni Kristo, hindi nila matanggap-tanggap dahil puno na ang kanilang isipan. Yan kadalasan ang problem kapag meron kang gustong ituro, ngunit puno na ang laman ng baso ng mga estudyanteng gusto mong turuan. Di ba? So ito'y naging karanasan nila Pedro at mga alagad. Kaya nga sabi sa John chapter 16, verse 12, pansinin niyo po ang sinabi ng Panginoon, mayroon pa akong maraming bagay nasa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Ibig sabihin, marami pang gustong iturong liwanag si Kristo pero hindi nila kayang dalhin. Hindi nila mauunawaan. Nakita kasi ng Panginoon nung sinubukan sila doon sa magiging karanasan ni Kristo na siya'y aalimurahin, hahampasin, papatayin at sa ikatlong araw, mabubuhay. Yun palang hindi na nila matanggap eh. Paano pa yung ibang bagay na gustong iparating ng Panginoon? O ngayon, punta naman tayo sa kasaysayan, sa naging karanasan naman nung ni Maria. Ngunit bago doon sa lugar ni Maria,
Ito muna sa lugar na kasama ni Kristo ang mga alagad. John chapter 11. Pansinin niyo po. Ang mga bagay na ito ay sinalita niya. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay alin? Natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. May pinaparating dito ang ating Panginoon. Nakaturuan sa mga alagad na si Lazaro, bagamat alam nilang namatay na, natutulog. Ang sagot ng mga alagad sa verse 12, sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Kung kayo po ang guro, lalo na kung guro na medyo ma-pride, mainis tayo dito sa sinasagot sa atin ng mga estudyante. Gusto niyang turuan regarding sa pag-asa na si Lazaro ay natutulog, ngunit sabi ng mga alagad, kinorek siya. Panginoon, kung siya ay natutulog, gagaling yan. Di mo ba alam yun? Ang estudyante ang nagtuturo sa guro. Hindi mo ba alam na kapag tulog, gagaling yan? Kaya nilinaw ni Kristo nga na si Lazaro ay patay. Para masatisfy lang sila. Yun yung mga ganong maliliit na usapan, kung hindi natin napapansin, insulto sa dakilang guro, ngunit napakabuti ng ating Panginoon. Lalo niyang inuunawa yung kamangmangan ng kanyang mga anak. Lalong binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon tayo sa kabila ng ating kawalang pagtanggap sa gusto niyang iparating sa atin. Ito ang tagpo na ng ating Panginoon nandun sa lugar ni Maria. Pansinin niyo po ang larawan. Isang madamdaming tagpo. At ang sabi ni Marta sa ating Panginoon, talo na tayo sa verse 21, sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. It is a statement of faith and doubt. Ito po ay pangungusap ng pananampalataya at pag-aalinlangan. Bakit? Ang sabi ni Marta, kung ikay narito, hindi siya namatay. Statement of faith at the same time, statement of doubt. Why? Nandoon na si Jesus. Nandoon na ang ating Panginoon. O ngayon, alam ng Panginoon, ganito kabuti ang loob ng ating Diyos. Sa kahinaan ng kanyang mga estudyante, patuloy niyang inuunawa. At ang gustong iparating ng ating Panginoon sa kanila ay para maturuan sila ng isang pag-asa na gusto niyang ipakita mismo sa kanila during that time. In verse 22, at ngayon na may, sabi ni Marta, pansinin niyo po ito, ngayon na may nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos, ipagkakalob sa iyo sa Diyos, ng Diyos. Ang sabi ni Marta, ngayon nalalaman ko. As if napakarunong ng estudyanteng si Marta. Pero ito po ay theory lang. Na para bagang sumasampalataya si Marta na alam ko na anumang hingin mo sa Diyos, ibibigay sa Kanya. Right then and there. Na para bagang buo ang loob ni Marta na sumampalataya kay Kristo dahil nandoon na si Kristo. Pero hindi ho ganun ang sitwasyon na nangyari. Kaya nilinaw ng ating Panginoon sa Kanya, Martha, I have a good news for you. In verse 23, itong sabi ng Panginoon, pansinin niyo po. At sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. This is the good news na gusto kong sabihin sa iyo, Martha. Ngayon, magbabangon ang iyong kapatid. Kaya sabi ko kanina, by theory, magaling lang si Martha din sa theory. Dahil nung sinabi ni Kristo na magbabangon uli ang iyong kapatid, anong sagot sa kanya sa verse 24? Si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli. Kailan? Kailan? Sa uling araw. Ang gustong iparating ng Panginoon, Martha, ngayon babangon ang iyong kapatid. This is the good news I wanted to say for you today. Babangon siya. Pero ang sabi ni Martha, alam ko na yan. Tinuro na yan sa amin ng aming mga guro. Kawalan ng pananampalataya. Gustong turuan ni Kristo ng mga bagay yung kanyang mga alagad na pwede nilang masaksihan, right then and there, ngunit sinasansala nila ang ating Panginoon.
Nalalaman ko na para bagang yung mga estudyante mas marunong pa sa guro. Maring hindi natin napapansin yung mga ganitong bagay, pero alam niyo mga kapatid, habang gusto mong lumapit sa Panginoon, lalo nating nakikita yung ating mga kakulangan. Na kung minsan akala nating lahat, alam na natin lahat ng mga bagay, pero ang katotohanan, tayong lahat ay mga mangmang sa harap ng Panginoon. Nasaan ngayon yung pagmamarunong ng marami? Lahat tayo'y mangmang sa harap ng Diyos. Mayroong gustong iparating na mensahe ang ating Panginoon, ngunit tayo'y abala rin na iparating sa Kanya yung gusto lang natin at hindi yung gusto ng ating Panginoon. Ngayon, eto sa verse 25, gusto talagang maipaunawa ni Jesus kay Marta. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Marta, I am the resurrection and the life. Ako yun. Ngayon mismo gagawin ko yung pagkabuhay. Si Marta walang pananampalataya na pwedeng gawin ni Kristo. Pero sabi niya, sumasampalataya siya na si Kristo nga yung anak ng Diyos. Verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay magpakailanman, sinasampalatayanan mo baga ito? Malinaw ang tanong ng Panginoon. The context is about the resurrection. Ngayon mismo, sinasampalatayanan mo ba ito? Pansinin niyo po ang sagot ni Marta. Sinabi sa kanya, oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang naparirito sa sanglibutan. Ang lapit ba ng sagot? Malayo. Ang pinag-uusapan, bubuhayin yung kanyang kapatid. Sinasampalatayanan mo baga ito? Anong sabi niya? Yes, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo. Bakit? Wala nga siyang pagsampalataya na pwedeng gawin ni Kristo yung pagbuhay sa kanyang kapatid. Wala siyang pananampalataya. Pero ang alam niya, meron. Dahil paulit-ulit niyang sinasabi, nalalaman ko. Kaya na nung dumating, kaya kung natin nasabi na walang pananampalataya si Marta, pati yung kanyang kapatid na si Maria, na pwedeng gawin ni Kristo, maging yung mga taong naroroon, nung pumunta si Kristo doon sa libingan, pansinin niyo po ang larawan. Eto na. Gusto na ng Panginoon na gawin yung pagbuhay kay Lazaro. Verse 39 ng chapter 11, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niyang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok ng bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang, namamatay. Napansin niyo bakit natin nasabing wala talagang pananampalataya si Marta, maging si Maria at mga taong nandun, maging yung kanyang mga kasama? Dahil nung akto na bubuhayin na ni Kristo, si Lazaro, ang una pang pumigil sa kanya ay itong si Marta, Panginoon, hindi mo ba alam, Panginoon, 4 na araw ng patayan, nabubulok na ang bangkay. So gustong turuan ni Maria si Kristo about the composition of the body. As if hindi alam ni Kristo kung kapag patay ang tao ay talagang pabulok na yung bangkay. Tinuturuan ng estudyante ang guro. Maraming beses sa ating mga buhay, ganun din po ang nangyayari. At nakita natin, sa verse 40, sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa inyo o sa iyo, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala silang pananampalataya. Dahil abala sila na gustong turuan yung dakilang guro. Karanasan kanina ni Pedro, mga alagad, ganun din. Karanasan ni Marta at Maria, ganun din. Sa pinakahuli, etong karanasan ni Gideon. Pansinin niyo po ang larawang ito ng isang warrior. Pagsasalarawan kung paano tinitingnan ng Diyos ang kanyang anak na si Gideon. Merong mataas na pagtingin at pagpapahalaga ang Panginoon kay Gideon. Kaya pinili ko yung larawang ito. Bakit? Sabi doon sa Aklat ng Hukom, Kapitulo 6, talatang 12, at napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginooy sumasa iyo, ikaw, lalaking makapangyarihang may tapang. So warrior ang tingin ng ating Panginoon kay Gideon.
Dahil alam ng Panginoon na mayroong ugali si Gideon na hindi katulad ng mga mapagpaimbabaw. Pero si Gideon maliit ang tingin sa sarili. Dito papasok ngayon yung inferiority complex. Pero kung minsan pag nagagamit natin ng tama ang inferiority complex, ito'y nagiging dakila sa harap ng Diyos. Bakit natin nasabing merong inferiority complex itong si Gideon? Sa kabila na ang Diyos ay malaki ang pagtingin at pagpapahalaga sa Kanya. Ang sagot niya sa verse 13, pansinin niyo po. At sinabi ni Gideon sa Kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang? Napansin niyo po ang sagot ni Gideon? Kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit namin nararanasan itong oppression, pang-aapi o panggigipit ng mga Midianita? Kaya sila ay nagtatago ho eh. Hindi ho sila malaya nung panahong ito. Dahil ang ruling nations na umaalipin sa kanila ay Midianita, Midians. So ang gustong sabihin dito ni Gideon, ipakita mo yung demonstrative evidence na ikaw ngay sumasa amin. Explain po natin ng konti, ano yung demonstrative evidence na gusto ni Gideon. At ang hinahanap ni Gideon, saan naroon ang lahat niyang kababalaghan? Yung mga milagro na ginawa ng Diyos sa Israel, mula nung sila'y inilabas sa Ehipto, nasaan na yon? Dahil kung totoong ikaw ay sumasa amin, dapat meron din kaming ganong karanasan. So merong, again, may ipinaparating ang ating Panginoong Diyos kay Gideon, pero si Gideon, hindi siya maniwala dahil walang demonstrative evidence. So ang nananatili sa isipan ni Gideon ay ang isipan na hindi ka sumasa amin. Dahil kung sumasa amin ka, dapat hindi nangyayari ito sa amin. Verse 13 na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto, ngunit ngayoy hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madian. Verse 14, at tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? Verse 15, sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases at ako ang pinakamaliit sa sangbahayan ng aking ama. Napansin niyo po yung inferiority complex. At pansinin niyo po yung mga salitang hinighlight natin dyan. Paano? How? Ang salitang paano o pagtatanong and how, gusto mong makita yung demonstration. Paano mangyayari yan? Nagagamitin mo ako. Di ba si Maria, ganun din ang tanong niya nung nagsalita ang anghel na ikay magdadalang tao? Ano ang sabi ni Maria? How? Paano mangyayari yan? Wala pa akong asawa. Boyfriend pa lang niya nun si Jose. So gustong makita din ni Maria the demonstration how. This is what we call the demonstrative evidence or mathematical truth. Na pag sinabing mabubuntis ang babae, sabi ng mga doktor, hindi sabi ni Brother Melvin, kinakailangan ng 23 chromosome mula sa babae at 23 chromosome mula sa lalaki equals 46 chromosomes. That is demonstrative evidence. That is mathematical truth. Walang sablay. So paano nga siya mabubuntis? So ganyan po ang ating nagiging laman ng isipan, dahil para gawin natin ang isang bagay, para isulong natin ang paggawa, kinakailangan munang masagot sa atin yung how. Ang nais ng Panginoon, gumawa tayo, bagamat wala pa marahil sa harapan mo ang ebidensya, bagamat nakikita mo na parang imposible, pero sinabi ng Panginoon, kasama ninyo ako. Parang kanina yung pinomote ni Brother Noel. Kumbaga parang sa atin, imposible, mga budget yan, ang laki-laki ng gagastusin.
Taon-taon naman, laging malaki yung ginagastos ng Pasig, pero napupunan. Naalala ko pa noon, nung sinisimulan nito, ang siya may sabi, 50,000 lang ang budget. O, kita nyo. Paano may papatayo ang ganitong kalaking building, 50,000 ang budget na pera? Gusto, kung ang mga leaders noon ng church, ay titingnan muna, mag-ipon muna tayo ng budget, hindi mangyayari yung maging ganito. Sinimulan sa maliit and then pumapasok na lang yung pera. Hindi o tayo nakadepende sa demonstrative evidence na dapat may milyon ka muna para magawa mo ito. Dahil kung ganun, walang faith o pananampalataya na madedevelop sa mga anak ng Diyos. Paano madedevelop ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin na parang imposible, pero tingnan mo, kasama mo ang Panginoon. At yan ang gustong iparating ng Panginoon sa kanyang mga anak, katulad ni Gideon. Hindi mo natitingnan natin yung salitang how, papaano. Kaya alam nyo mga kapatid, sa personal ko, hindi ko malilimutan talaga lagi. Yung pagpunta ko doon sa Saudi Arabia na humingi ako ng sign, sa kabila na hindi ko alam paanong mangyayari yon. Kinakailangan ko munang ihakbang ang aking mga paa, and then, sampalatayanan mo yung gawa ng Panginoon. At yun po, ang naging kagandahang karanasang personal ng inyong lingkod. Hindi ako umaasa sa demonstration o demonstrative evidence. Pag ako po'y gumawa, gagawa ako para sa glory ng Panginoon. Dahil kung gagawa ka para sa glory mo, para sa layunin ng sangkatauhan o marami maging sa mga lingkod ng Diyos, ang paggawa ay para makilala ka. Ika'y mabibigo. Dahil malamang, ikaw ay kilala ng lahat ng mga tao sa mundo. Pero pagdating ng Panginoon, anong sasabihin sa'yo? Hindi kita nakikilala. Isang masakit na salitang maririnig natin sa Panginoon kung ang hinahanap natin ay pansariling karangalan. Lagi nating unahin ang karangalan ng ating Panginoon. At lahat ng mga bagay ay susunod na lamang. Ang sabi ni Gideon, ako ang pinakadukha, ang angkan namin, ang pinakamaliit. Ang ginawa kasing comparison ni Gideon ay hindi ang Diyos. Ang ginawang comparison ni Gideon, yung kapwa niya mga mahihina rin. Kinumpara ba naman doon sa mga angkan na sikat sa angkan ni Israel? Manasis naman talaga, hindi kilala yan. Di ba? So kinakailangan para maging matagumpay ang gawain, kung nakikita man natin yung mga balakid na nangyayari, ikukumpara mo hindi yung kakayanan na mayroon ka, the demonstration, the mathematical truth, kundi titingnan mo yung kakayahan ng iyong sinasampalatayanan. Dahil pag dito tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita natin, talagang malulunod tayo at mawawala sa pananampalataya. Ang titingnan natin ay kung paano gumagawa ang iyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag ang tao ay umaasa sa sarili niyang dunong, sa sarili niyang kalakasan, sa sarili niyang kaalaman, yan ang pasimula ng iyong pagbagsak. At yan ay literal na nangyayari sa maraming mga lingkod ng Diyos. Ang pagtitiwala sa sarili, na merong gustong ituro ang Panginoon sa iyo, pero abala ka dahil alam mo, nalalaman ko. Ay wala na pwedeng maituro sa iyo. Alam mo na lahat pala eh. Gustuhin natin mga kapatid na maging mga estudyante tayo lahat. Isa lang ang ating guro, ang ating Panginoon. Marami siyang gustong ituro sa atin. Alisin natin yung mga laman ng baso natin para masalinan ng panibagong laman. Verse 16. At sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang, wow, napakagandang pangungusap. Walang pagsalang ako'y sa iyo. Kung mapakinggan natin yan mula sa hari ng San Sinuko, paano bang katatakutan natin? Kaya kung ano mang nakikita nating mga balakid sa gawain sa iglesia, mga kapatid, wala yan. Yun dapat maging attitude natin, yung balakid na yan, maliit lang yan kumpara doon sa ating Diyos.
Kaya tinuturuan niya yung mga opisyalis ng ating mga iglesia, ng ating mga localities, kung paano gagawin ang mga bagay na mayroong pagkakaisa ng lahat. Dahil hindi naman magtatagumpay ang anumang gawain kung walang pagkakaisa. Verse 17, sinabi niya sa kanya, kung gayoy, nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ay nakipag-usap sa akin. Maganda itong ginawa ni Gideon. At ito yung gusto rin ng Diyos. Ginagawa ito ng mga lingkod ng Diyos. Itong tinatawag na affirmation, assurance. Dahil ito ang sinasabi po, maging sa spirit of prophecy. Sabi ni Ellen White, Steps to Christ, God never asked us to believe without giving sufficient evidence upon which to base our faith. Hindi o hinihingi ng Diyos na maniwala tayo sa Kanya kung hindi siya muna magbibigay ng sapat na katunayan kung saan natin ibabatay ang ating pananampalataya. Ang Diyos po ay hindi yung tipong gugustuhin niya na sasampalataya ka sa Kanya na wala ka namang nakikitang katunayan mula mismo sa Kanya. Gusto ng Diyos na humingi ka sa Kanya ng katunayan, hindi yun para sabihin wala kang pananampalataya, kundi yung katiyakan na kasama mo siya. At yun ang sinabi ni Ellen White, pansinin niyo pa. Yet, God has never removed the possibility of doubt. Our faith must rest upon evidence, not demonstration. Yan yung sinasabi natin kanina. Gusto ng Diyos na yung ating pananampalataya nakabatay doon sa ebidensya, hindi sa demonstration, doon sa mga tanong na how, paano. Kaya si Gideon, sinagot yung kanyang tanda na hiniling. Yung doon sa fleece or wool or balat, na sabi niya, Panginoon, ilalabas ko itong balat, itong wool sa magdamag, yan ay basa, ngunit yung mga damo sa paligid tuyo. Nangyari, pagising niya, basang-basa. Yung wool, yung fleece o yung balat, piniga niya pa nga, ang daming tubig na kinatas. Pero yung mga sa paligid niyang damo, tuyo. Sabi ni Gideon, Panginoon, isa pa nga. Baliktarin naman natin. Ito namang wool or fleece or balat, ito naman ang tuyo at yung mga damo sa paligid, basa. At yun nga ang nangyari. Pagising niya kinabukasan. Then pumayag na si Gideon na gawin yung misyon. Ito yung estudyanteng nakinig, pero sa simula, medyo tumutol siya. Siya ay nakinig dito sa guro at nangyari nga ang tagumpay ng misyon na ginawa ni Gideon. Nanawagan si Gideon, maraming nagpalista ng mga sundalo sa Israel. Ito sabi sa verse 2 ng chapter 7. Pansinin niyo po ha. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Nung nanawagan kasi si Gideon, nagpalista halos lahat. Napukaw yung kanilang emosyon. Huwag na tayong paapi sa mga Madyanita. Ang ating Panginoon nasa atin. Na-arouse yung emosyon ng bayan, nagpalista, nagpatala. Sabi ng Diyos, Gideon, dami masyado yan. Ilan ba yung nagpalista? 32,000. Ilan ba yung kalaban? 120,000. Ang laban is 1:4. 1:4 ang laban. Tapos sasabihin ng Panginoon, Gideon, dami niyan, 32,000. Kung kayo yun mga kapatid. Siyempre, dapat sumunod tayo sa guro. Sabi ng guro marami pa yan. Student, sundin mo ang guro. O ngayon, yung normal na panawagan noon, bago ang giyera, nagpapatawag ang Diyos ng meeting sa mga sundalo, at ito ang sabi sa verse 3, kaya't ngayon, yumaon ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na yung sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig, bumalik at pumihit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan, ang 22,000 na iwan ay ilan? 10,000. Ang kalaban, 120,000. Sabi ng Panginoon, marami pa rin yan, 10,000. Dami yan. So makikita natin dito yung point sa demonstration, sa demonstrative evidence, mahina talaga ito. 32,000 nga, mahina. Naging 10,000, lalong mahina. Sa demonstration, kinakailangan ng maraming warrior para malabanan mo yung napakaraming yun. At least 1:1. 32,000 na nga lang So sa paningin ng tao, hindi mangyayaring manalo. Nanawagan, sabi ng Diyos, Gideon, yung normal na panawagan noon.
sa Israel. Sino mang matatakutin, yung may alinlangan, yung may agam-agam, umuwi na lang. Yung mga yung bagong kasal, yung mga katatayo lang ng bahay, umuwi. Yung mga nagpatayo ng ubasan, nagtanim, baka ibang umanin yan pag namatay ka. Bago kang patayo ng bahay, baka iba ang tumira dyan pag namatay ka. Bago kang kasal, nako, mag-honeymoon ka muna. Oh, yan ang sinabi. At nag-uwian nga. Natira 10,000. Sipin nyo yun? O ngayon, eto. Verse 4, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. 10,000 na, marami pa rin. Ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila sa iyo. Merong test. Merong subukan ng Panginoon doon sa 10,000. Palusungin sa, ibig sabihin, dadaan sila doon sa may tubigan. Susubukin ko sila doon. Anong meron dyan? Kung tayo magtatanong, anong meron dyan? Dadaan sa tubigan yung 10,000 sundalo? O ngayon, ang nangyari, pag binasa natin sa ating Bible, dumaan sila sa waterside, at maliban sa 300, lahat ay nakaluhod na umiinom sa tubig. Na para bagang hindi na sila mabubuhay bukas, wala ka nang maiinom bukas. Inumin mo na lahat yan. Samantalang yung 300, pagdaan nila sa tubig, salok lang kamay at dire-diretso. Tingnan yung sabi ni Ellen White. Pakilagay sa screen. A few hastily took a little water in the hand and sucked it up as they went on. But nearly all bowed upon their knees and leisurely drank from the surface of the stream. Napansin niyo yun, yung pagkakaiba? Yung iba'y nakaluhod na para bagang sinusaw mo na yung mukha mo dun sa tubig. Samantalang yung 300, kumuha lang sa kamay habang sumusugod at pasugod sa laban. Anong meron doon? Tingnan nyo, ang gustong iparating ng ating guro. By the simplest means, character is often tested. Those who in time of peril were intent upon supplying their own wants were not the men to be trusted in an emergency. The men of his choice were the few who would not permit their own wants to delay them in the discharge of duty. The 300 chosen men not only possessed courage and self-control, but they were what? Men of faith. Sa simpleng kapamaraanan na ginawa ng Panginoon bilang subukan, makikita ang pag-uugali ng isang tao na sa panahon ng kaguluhan, ang iniisip lang nila ay ang kanilang mga sariling pangangailangan. Hindi pa tayo ganito. Pag merong gustong sabihin ng Panginoon na gawin mo, bukod sa demonstration, kinakailangan mauna muna yung pangangailangan ko. Kaya pagdating doon sa church, hindi the best yung ating binibigay. Bakit? Inuna mo yung pansarili mo lang muna. Masama ba yung unahin ng pansarili? Sa ibang banda, hindi. Pero ang punto rito, mga kapatid, sa sinasabi na ito ni Ellen White, napakaliwanag, supplying their own wants were not the men to be trusted. Hindi mapagkakatiwalaan yun. Kaya yun nga yung nangyari. Ang pinipili ng Panginoon, nagagampan ng kanyang mga gawain, ito yung mga tao na hindi nila, yung baga madelay. Sa terminong Pilipino, ang delay. Hindi na aantala. Ito yung mga taong hindi nila papayagan na maantala yung gawain dahil lang sa kanilang pansariling pangangailangan. Kaya mapapansin natin na yung 300, kinuha lang yung tubig sa kakamay at hiniga habang tumatakbo. Simpleng subukan sa karakter ng isang tao. At dito ipinapakita din kung bakit 300 ang napili dahil doon sa kanilang simpleng ginawa. Sabi ni Ellen White, success does not depend upon numbers. God can deliver by few as well as by many. He is honored not so much by the great numbers as by the character of those
who serve Him. Ang Panginoon po, pinapakita niya bilang guro sa ating mga estudyante na ang tagumpay ay hindi makikita sa dami, kundi ito'y makikita sa ugali ng kanyang mga lingkod. Kaya hindi ho pagsasaya na sasabihin natin, halimbawa, uy, marami kami, magkakasama tayo. Na para bagang doon ka nakatingin sa numero. Ang tinitingnan dito ng Panginoon, ang karakter. Na kahit mag-isa ka, kahit dalawa lang kayo, kahit iniwan kayo ng iba, gagawin nyo doon dahil kasama mo ang Panginoon. Kaya paulit-ulit kung pinupuri ang ating Panginoon doon sa karanasan na dito lang talaga, dito ako tinuruan ng Panginoon sa Pasig, na kahit mag-isa ka, kaya mong gawin. Yan yung nangyaring radio natin, tagumpay yun sa harap ng Panginoon. Di ba? Hindi kasi tumitingin ang Panginoon kung ilan kayo. Ang importante dyan, nasa puso mo, na gawing parangalan ng ating Panginoon. Wala kang anumang katatakutan. Nung ako'y nag-ministry sa Saudi, tinatanong lagi ako nung nakabalik ako rito. So araw-araw kang stress. Dahil delikado talaga doon. Sabi ko, wala akong naramdaman kahit katiting na stress. Ako'y masayang ginagawa yung gawain yun at nakita ko ang pagbibigay ng tagumpay ng Panginoon. Yan ang gustong ituro ng Panginoon, mga kapatid. At huwag tayong gagawa na mayroong tinatawag na lagi kang nagrereklamo na, dati ang dami namin, ngayon kami na lang 2, kami na lang 3, ako na lang. Huwag kayong mag-iisip ng ganon. Dahil kapag nagrereklamo ka na gumagawa, walang tagumpay na mangyayari yan. Sinasabi ko, kahit mag-isa ka, may mga dahilan naman yung iba, gawin mo pa rin ang matapat ang gawain. Dahil gumagawa ka nga sa gawain, dami mo namang reklamo, hindi nalulugod ang Panginoon dyan. Yan ang gustong ituro ng Panginoon. Bakit? Sa salita kay Gideon na ako'y sa iyo. At malalaman natin ang tagumpay, saan ka man mapuntang lugar, sa opisina ka man, sa eskwelahan ka man, dapat nararanasan mo na kasama mo nga ang ating Panginoon dahil sa mga pagpapala na ibibigay niya sa iyo. Hindi lang material, kundi sa lakas ng loob spiritual. Nung ako po ay, bago ako magpasya na pumunta talaga doon sa lugar na mahirap, alam niyo yung isang ginawa ng kaaway? Tinukso ako ng kaaway. Sipin mo, Brother Noel, nung ako'y papunta na doon, nag-offer yung boss, Jerry, tawag na sa akin Jerry, huwag ka na pumunta dyan sa Saudi, malaki ang ibibigay ko sa'yo dito. Can you imagine, paalis na ako, tinukso ako ng kaaway. Malaki ibibigay ko sa iyong sweldo. Sabi ko, sa isip ko lang, tama ka boss, sa isip ko lang yon. Pero gawain nyo ng Panginoon. May ministry ako, yun ang sinabi ko, may ministry ako. And the rest is history. Totoo nangyari, mga kapatid. Sa Saudi, dako po, pahirapan lahat ng bagay. Pero yun ay challenge. At ako'y natutuwa sa mga karanasang yon, sa mga pagsubok na naranasan ng aming pamilya. 2 years mahigit. Alam nyo, nung dito kami noon, 6 months yung project. 6 months, 5 months, then tapos, pahinga ka ng 2 buwan. Minsan 3 buwan, may nangyari pa sa akin, 4 na buwang pahinga. After magawa nyo yung project, within 5 months. Pero pagbalik ko galing Saudi, yung boss na yon, sabi niya sa akin, punta ka rito. Hindi niya ako binitawan. Pagdating ko doon, mga kapatid, from 2015 until now, 2020, 2021, hindi po natigil ang project ng company na yan. Tuloy-tuloy ang aming project at yung dati na hindi ko nakakamtan, nakikitain, kinita ko nang hindi, wala sa isipan kong kikita pala ako ng ganyan. Ano ang ginawa ng Panginoon? Unahin mo muna ako. And then, lahat ng mga bagay na ito, ibibigay ko sa iyo. Wow, praise the Lord. Dito, habang tinitingnan natin yung gustong ituro ng Panginoon, ng ating guro, sa ating mga estudyante, dito natin nakikita na siya'y dakila.
Siya ay makapangyarihan na naglilid sa'yo. Doon sa opisina namin, mga kapatid, doon nangyari na nagkaroon ng open and question answer. Araw-araw may devotional at awa ng Diyos, isa ang inyong lingkod sa nagagamit doon sa Q&A na yon, na hindi naman nangyayari sa anumang company. Pero gumawa uli ang kaaway ng paraan. Naipalipat kami sa ibang lugar. Pero natuloy pa rin. Ang gusto nga nila, kung pwede, araw-araw kang mag-speaker, kaso hindi pwede. Dahil minsan lang ako pumapasok dahil sa bahay talaga ako gumagawa. Pero ganun pa man, may schedule ako. At until na mangyari nga itong lockdown, natigil na lahat yun. Dahil tayo, patapos na ang kasaysayan ng ating sanglibutan. Ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin yung mga milagro na gusto niyang ipakita at ituro. Huwag tayong umasa sa demonstration. Papaano? Ang gagawin natin, sundin muna natin ang gusto ng ating Panginoon. Sinusubok ng Panginoon tayo hindi sa dami, kundi yung karakter ng sino man sa atin. Dito po sa ating huling talata na babasahin, Matthew 16:23, ito ang problem ng mga estudyante. Sabi rito, datapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng mga tao. Ito ang problema kung bakit ayaw nating makinig minsan o kadalasan sa gustong sabihin ng Panginoon, dahil ang ating laman ng isipan, mga bagay ng tao at hindi ang bagay ng Diyos. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit sinabi ni Pedro kay Kristo, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo, hindi ka mamamatay. Bakit? Ang mga bagay na nasa isipan niya at ng mga alagad ay ang popular teaching na si Kristo magpuput up ng literal kingdom sa kanyang unang pagdating. The popular teachings of this world. Dalawang katuruan lang ang umiiral sa mundo. Espiritong mula sa Diyos at espiritong mula sa sanglibutan na pinapangunahan ni Satanas. At yan ang sinabi ng Panginoon kay Pedro. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi alin? Ang mga bagay ng mga tao. Mga kapatid, ito yung suliranin. Pagdating po sa mga katuruan na gusto ng Panginoon na iwasan natin. Huwag tayong nakabatay sa popular teachings. Huwag tayong nakabatay sa demonstration. Huwag tayong nakabatay sa mathematical formula. Bumatay tayo sa thus saith the Lord. Kung anong sinabi ng Panginoon, gawin natin. Bagamat kung sa tingin natin parang imposible, parang mahirap, gawin pa rin natin dahil diyan sinusubok ang ating mga karakter. Ito ang gustong ituro ng Panginoon sa umagang ito. At patuloy nating purihin siya. Patuloy nating pasalamatan siya dahil muli pinaalalahanan niya tayo. Kagaya ng binasa kanina sa ating key text, anong sabi doon? He hath showed thee, O man, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Ito po ang gustong makita ng Diyos. Tayo po'y lumakad na may kapakumbabaan sa kanyang harapan. Dahil ang pagmamataas, yan ay espiritu mula sa sanglibutan. Yan ay espiritu mula sa kaaway. Bilang mga estudyante, tayo po'y magpakumbaba at kinakailangan ang sasabihin ng guro, ang itanim, ilaman natin sa ating mga isipan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.